Okay, so General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito, pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me, General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng taong nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please, sir. Yung sinasabi niya Marilake, in 5 working days, limpyo na po yung problema Sir, dyan. may pakiusap lang po kami. Sanay naman po ng baka po yung Marilake, pwedeng lagyan din. Ano po yun, sir? Marilake Highway, ang dami pong patay, meron na namang kahapon. Marilake. Sa Rizal po, opo. Ang tagal na po namin nire-request na maglagay sana ng outpost. Marilake Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan, kunin niyo po ang listing. HPG dapat yan. HPG po, sako po ito ng Metro Manila, Kalahati at saka ng Region 4A. Rizal lang lahat, no? Rizal na lahat. Huh? Oh, ginagawang racetrack to, General. General, every Sunday. So, yung Marilake, sinasabi ni Mr. Lim sa Marcos Highway. Yes, sir, we'll check on this, sir. I think it's part of 4A. Sulat kayo. Okay, so General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito, pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me, General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng taong nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya Marilake, in 5 working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama? Ano exact location? Pakisabi sa, sir? Exact location po nito, General, doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Kasi pati yung mga motor, ginagawang, raider yung mga ang dami pong namatay na damay, pati mga private vehicles. Bakit po? Anong korte ng kalsada? Or then DPWH should be involved also here? Dapat po. So, meron ba taga DPWH dito? Good morning, Mr. Chair. Meron? From DPWH. Okay. DPWH, is there anything that you can do about this? Not only the PNP should be involved, also you, DPWH. Yes, Your Honor, we'll coordinate. I'm from the legal service, Your Honor. I'm not particular with but we're aware of what's happening in Marilake. You're aware. Yes, Your Honor. Well, what have you been doing about it? Top of my head, Your Honor, I'm sure that we installed rumble strips in the corners. It's a curved road, Your Honor, as I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. When was this installed, sir? I can't say for now, Your Honor, but we'll Yung install dito, bakit tuloy-tuloy pa mga disgrasya ayon dito kay Mr. Lim? I can say, but I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing place for motorcycles, particularly. Racing. Yes, So Your Honor. therefore, trabaho ito ng PNP. So General, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again, na please, ayoko na mabalitaan na may mamamatay dyan. Ginagawa pa lang racing track. So aware po kayo dito, General, ng PNP. And then bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang parang racing track itong kalsadang ito, lugar na ito, sir. I think, sir, the Police Regional Office 4 is aware on this, but we will direct them again to intensify their presence in that area. Pinapatay, okay. Sige, mamaya na yan. So, sir, I want this addressed in the next 5 days. Wala na ito. Anong LGU may sakop po nito? Region 4A po. 4A. Sino pong LGU? Tanay po yung lugar. Tanay. Tanay Rizal. Opo, Tanay po. Ito po yung Sino pong mayor dyan? Baras and Tanay. Sino pong mayor dyan? Sino bang mayor natin sa DLG? Andito pa ba yung DLG? Tantuangco raw po yata si Mayor Tantuangco. Ito po yung Marikina Rizal Quezon Highway. DLG? Nasa yung DLG natin. Sir, bigyan po kayo ng assignment. Bigyan ko kayo, sir, ng assignment. Siyempre, dapat ma-involve lahat dito. Hindi lang yung DPWH, PNP. Dapat involved din yung LGU.
So, take note po sir, pakiusapin niyo po yung LGU na nakakasakop nito kung sino yung mga mayors dito. Yes, Do something, magkaroon silang programa. Kasi, constituent din nila karamihan siguro na aksidente rito. Di ba? yes po, Mr. Chair. With regard to that, we will inform the concerned LGUs po. Pwede ba sir, padala niyo ako ng sulat after in 5 working days kung ano po yung ginawa niyo aksyon at pakikipag-ugnayan sa LGU at kung yung ano niya sa DLG, send me a letter. And of course, yung sulat na yun, dapat hindi galing sa iyo. Baka hindi ka paniwalaan. Siguro kay Secretary Abalos magagaling. Yes po, sir. We will talk with my principals po. O kung sino man yung acting secretary or whoever. Yes, sir. Papasok naman ulit yung mga fixer yan. Para hindi ka nadadaan. Naku, bibigyan yung trabaho ang fixer. Para hindi ka nadadaan dyan. Sa mga fixer. Wala nang bayad pero babayad ka sa fixer. Magdagdag lang po ako, Senator. Precisely kaya po pupunta kami doon. That's the objective. Yung tawag po namin is non-appearance. Yun po yung objective natin na yan po ay Wag na muna may sa zero natin. sasakyan. Yung sabi, dagdag, ano lang yan, abala. Tapos, yan, fixer, mabubuhay dyan. Sige, pagbigyan natin si Mr. Lim. Mr. Lim. Yes, maganda umaga po. Mr. Chair. Kayo po ay taga Ako po ay yung National Public Transport Coalition. Member din po namin yung mga bus at saka truck. Yes, sir. Mr. Chair, ang PNBIC na binabanggit ng ating butihing undersecretary, nakademanda po yan, dinimanda ko hanggang ngayon. Because nung ilabas po yan po yung nagkaroon tayo ng special dito sa Senate na pinatigil because naging negosyo po yan. Ang nilalaban po namin, bakit yung mga motorsiklo ang inuuna? So, kaya ko po pinaila ng case yan, nasa lupon po ngayon sa Davao del Norte dahil tinamaan yan yung mga maliliit na sasakyan na hindi naman dapat dumadaan talaga sa PNBIC, Private Motor Vehicle Inspection Centers. Ito po kasi private. Ang una po nito 1,800. Nag-strike po kami, nagwala kami ng aming mga kasama sa transportation para ipakita na ang hinihingi namin, wala po kasing batas ito eh. May pinasok po akong request sa Senate at saka sa Congress na batasin ng maigi. Kasi po kinuha lang po ito sa Republic Act 86. So, sir, that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. Ay, sorry. So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Reklamo po kami, binaba nila kasi hindi nila maipasok. Ang problema po, nagtataka ako, when nagpunta po kami ng Japan, Taiwan, Singapore, ang liliit pero pagdating dito, napakalalaki ng kanilang ginawang Motor Vehicle Inspection Center. Kaya po sabi nila, kailangan ng ROI bumalik na napakamahal. Question ko po sa mga hearing, bakit ganito kalalaki samantalang sa ibang lugar, in and out lang. Ibig sabihin, pag pumasok po yung unit, lalabas. Ang inuna po nila... No, sir, let me cut you off. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit naglagay sila ng private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago na kapag-isip ng racket. It ain't gonna happen. Under my watch, I'm not gonna let it happen. Magpatay na tayo rito, hindi ako papayag. Nakita ko kagaguhan yan. Tapos yung mga malilit na sasakyan, ang pupuntiran nyo, mga motorsiklo, puntiran yung mga boss. Yan, may pambayad yan. Kahit na tagayin nyo ng 2,000 for the sake of safety, why not? Wala masyadong papalag. May matutuwa siguro konti. Yung mga boss, kasi nagkakarga yan ng mga pasahero at kumikita yan. Malakas ang kita niyan. Po, truck, dahil ang bibigat ng kargamento po. Yeah, mga truck, of course. Yeah. Mga truck. Especially may mga naglulod ng mga tunit-tunilada, mga palay, kung ano pa mga epektos. Yun, inspect nyo. Diba? Huwag po yung mga motorsiklo, mga kotse. Jesus Lord. Talagang dinimanda nyo? Ano Opo. nangyari po dun sa demanda? Hanggang ngayon po, hindi po nila maitulak ng husto dahil nasa korte pa po kami. Still, lumalaban pa rin po ako. Ang akin lang naman po, I am not against sa motor vehicle inspection, pero dapat ang unahin yung mga delikadong sasakyan like yung buses and trucks. Yung public utility vehicles po, ang question ko lang sa kanila, wala pong standard and international standard. Kaya po, yung mga traditional jeepney at ang tricycle, hindi po nila mapilit because wala pong standard hanggang ngayon sa international
sa ano natin. So walang sinusunod na Wala po. international Basta standard pag for punta ron, sasalang ka, hindi ko alam kung ano yung 72 points up to this time. Pero po dapat ang inuuna po rito yung public utility vehicle. Tatlo po kasi ang aksidente sa pag-aaral namin sa NPTC. Una po, yung drug test. Tinanggal natin yung drug test. Dapat po mandatory ang drug test sa mga public utility vehicles. Hindi po siguro karapatang pantao ang tinitignan dito dahil hanap buhay po ayan at ang sakay po niyan tao. Actually last week po sa Davao, nagkaroon po kami mandatory drug test. Hindi po magawa ng national government yan dahil bawal, dahil po merong sinasabing karapatang pantao. Pero po kami sa organisasyon namin, pwede kaming dahil may rules kami. Na hindi ka pwedeng bumiyahe kung ikaw ay hindi magpa-drug test. Kaya po namin gawin yon. Pero sa gobyerno po, hindi. Babalikan kayo sa Supreme Court. Sasabihin na naman, karapatang pantao. Second po, yung sinasabi ninyo sa mga bases, ang reklamo rin po ng mga bases natin, wala ho silang mandatory para pumunta sa PMBIC. Meron po tayong MBIS. Ito po ang pag-aari ng LTO. Pero lahat po ng binili nila, hindi po nagamit. At hinahanap ko nga po up to this time, nasaan yung mga binili nung panahon po ni ni President Gloria Macapagal-Arroyo dahil ako po ay presidential assistant that time. Let me cut you off. So sa private motor vehicle inspection, halimbawa sa mga bus, so meron tayong structure doon, struktura, right? And then ano po ang dadaan yung bus doon sa structure na yun? Ano ang ginagawa? Example natin yung bus. Yeah. Anong klase inspection ginagawa po doon sa bus? Before magsalita po si ED Pua regarding the process, allow me lang po yung i-address yung concern na raised ni Mr. Ariel.